Mga idol, hindi tayo pwede mag-react ngayon mga idol dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Hindi tayo pwede mag-react dahil siyempre naman nasasaktan tayo doon sa mga naranasan nating mga pampublikong sasakyan tulad ng mga jeepney driver at saka UP Express, mga TNBs. Siyempre, nag-ano yan sila sa mga umaasa sila sa mga pasahero, mga pick-up nila. At dapat sana yung mga operator ng jeepney driver, yung mga PUJ, PUB, Express, at saka itong mga TNBS, dapat pagbigyan nila yung mga driver nila, yung itong mga operator, dapat pagbigyan nila yung mga driver nila kasi lampas kalahati na po yung taas ng gas. Mula nung nakaraang 54, 55 yung pinakamataas ng gas. Ngayon, 135, ayaw ko lang sa iba kasi sa Shell yung nakikita ko, nasa post ko 135 na ngayon. Kahapon ko na video yun. Pero ngayon ko lang na-post. 135 ibig sabihin, lampas kalahati na po yung pagtaas ng gas mula noong nakarang linggo na nung 54 lang po, 54, 55, 56 gano'n. Dapat yung mga operator naman, pagbigyan nila yung mga driver nila na yung boundary, dapat kalahati na lang o kaya 1/4 na lang mula nung nakaraan. Dapat ganun. Hindi yung nakausap ko yung isang driver ng jeepney, hindi ko lang na-video Ang sabi niya, 100 lang daw ang binawas. Biyahe siyang Lagro, Cubao. Napakahirap naman na pag-iisip ng operator na yan. Talagang mapilitan kang hindi bibiyahe dahil sa mahal ng gas Yung kinikita mo, andun lang sa gas. Wala ka nang mauwi sa pamilya mo. Paano kung pag-uwi mo ngayon, siyempre, kailangan mong alam ko kasi yung mga idol mga kaoreg, yung pag grahe mo sa gabi dyan, kailangan full tank mo yung gas sa tangke. Paano ngayon pag full tank mo yun? Wala ka nang mauwi sa pamilya mo. Yun ang hindi naintindihan ng mga operator. Kasi nga mayaman yan sila, hindi yan nila na naranasan na nag-iikot-ikot doon sa labas sa kalsada. Hindi na nila naranasan yan. Init saka ulan. Hindi nila alam yun Nag-iintay lang yan sila doon sa opisina nila na bigyan ng mga driver nila, bigyan nila ng boundary kumpleto. Yun lang sila. Nasa malimig nilang opisina. Samantala yung mga driver nila, ulan, init, alikabok, sinusuong para kumikita ng boundary para sa kanila. Mga alam ko yung mga dyan sa Commonwealth dumadaan, yung mga tuda dyan, alam ko yan meron ako na interview dyan kaya lang anong magawa natin? Wala tayong power na magsalita para sa kanya. Dapat yung mga dyan, presidente, mga jeepney operator, dapat yan magsalita na magkaroon sila ng cut-off para sa mga driver
para doon sa mga gas na mahal. Kung magkano yung gas ngayon na patubad ng mga gas station, kahit pa paano, mayroon silang ibibigay na ano tawag dito? Pabor doon sa mga driver nila. Hindi yung parang tanggap sila na malinis. Napaka ano nila napaka magulang Alam naman nila ang presyo ng gas na tumataas. Ang gulang talaga. Kaya yung pasahero natin ngayon ang mga naepektuhan dahil yung mga hindi na kaya, yung mga lumalabas lang, nakiki-boundary, hindi na sila lumalabas dahil sa mahal ng gas, wala na sila mauwi sa pamilya nila. Kung pinili na lang nila yung magtambay ngayon. Yung mga ngayon, yung mga lumalabas ngayon, mabibilang na lang dahil yung mga nagmay-ari ng jeep, saka SUV, PUG, SUV, PUV, yun, yung mga nagmay-ari na hindi sila nagbaboundary, yun lang ang lumalabas ngayon. Pero aywan ko lang kung tumutubo pa sila dyan or nalulugi na. Hindi natin alam. Kasi sa gobyerno natin ngayon, parang hindi ko naalala na mayroong ginawa para sa ating ikukontrol man lang sana yung presyo ng gas o kaya subsidy man lang sana. Wala, hindi nangyari. Yung katulad ng dating administrasyon na yung naranasan natin, wala. Hindi nangyari. Dapat kasi sa nangungulo sa ating bansa ngayon, kung ano yung mga nakakaganda doon sa mga tao, sa mga Pilipino, sa taong bayan, dapat yung ginagawa. Dapat nakokontrol. Dapat sinasubsidy niya. Yung 135 ngayon sa Shell. Actually, Shell yung nakikita ko, pinakamahal pinakamataas. 135 yung diesel. Dapat sila subsidize yung kalahati. Pasensya na mga idol. Nabubulol. Wala Walang ginawa. Walang aksyon. Ganon daw talaga Yan ang sabi niya. Narinig ko lang. Ganon daw talaga. Nasa crisis tayo. Kung ano man mangyari sa kanila, apektado tayo. Kung ganon ang mga ganon ang mga sinasabi niya, patay tayo dyan. Walang mangyari sa atin. Walang mangyari sa taong bayan. Wala. Nasa balikat natin lahat. Dahil sa pagmahal ng langis. Lahat ng bilihin susunod yan Bigas, gulay, mantika, kung ano-ano pa. Susunod yan. Gas lang yung unang nagmahal lahat ng bilihin. Mga grocery sa mall. Pamasahe, isa pa. Kung ano-ano pang magtaasan. Pati Meralco at tubig. Tataasan yan, mga idol, mga kauring. Kaya masabi ko sa admin nga ito, walang maasa. Makakaasa tayo mga idol sa 2028, susunod, administrasyon. Alam niyo mga ka-idol, mga kauring, kahit ito, nakaano tayo kahit si Sara Duterte ma-impeach. Tatakbo at tatakbo.
ang isang Duterte papalit sa kanya. Isa dyan si Kung Pulong Duterte, Kung Paulo Duterte. Pangalawa, si Basti Duterte. Yan mga idol, susuportahan natin yan. Dahil Duterte yan. May dugong Duterte yan. Dugong may malasakit. Dugong may puso. Para sa mga kababayan Pilipino. Para sa taong bayan. Kaya, yung mga anong tawag doon? Nabudol. Yung mga nabudol dati kay Bongbong Marcos. Isa ako doon. Nabudol ako. Pero kung hindi ka Inday Sara, hindi dahil ka Inday Sara, wala. Hindi ako mabudol doon. Pero hindi ko naman sinisi si Inday Sara. Siyempre, tayong mga Pilipino, meron tayong kaugalian na magbigay ng second chance. Kasi gusto nating yung masubukan kung talaga bang aayusin niya ang Pilipinas doon sa nangyari doon sa sa tatay niya. Akala natin maayos natin yung mga nangyari ng mga nakaraan. Akala natin babayaran niya yung mga utang ng Pilipinas sa pamagitan ng mga ninakaw nila ng mga nakaraang Marcos Sr. Yung pala ngayon ang Marcos Jr. PI. Sinsya na kayo mga idol, pero abbreviate lang yun sa pagmumura. PI talaga. Hinigitan pa kanya tatay. 10 times pa. 10 times ang paghigit sa kanyang tatay ngayon sa kanyang administrasyong Marcos. BBM, kung may isip, sa bagay, hindi makapag-isip yan dahil sabi nga nila, di mo bangag daw yan. Paano makapag-isip yan? Paano niya maiisip yung ibang tao? Hindi ka niya naisip yung sarili niya nalulugaw na yung mga pagsasalita na doon sa mga interview. Paano niya maiisip yung ibang tao? Sarili nga niya, hindi niya maiisip na nagkamali na siya. Yun ang mahirap dyan. Dito naman sa sa Senate, sa Blue Ribbon Committee ngayon. Ito si Lacson. Ang dami na ni Lacson, ang dami na sinasabi. Hindi pa nga inimbestigan yung 18 Marines 18 ex-Marines. Hindi pa nga niya inimbestigan, ang dami na sinasabing conclusion. Hindi pa nga alam kung maging guilty yung 18 Marines o hindi Kasi nga nagsasabi lang yung mga tao ng totoong karanasan nila nung panahon ng mga nagdi-deliver pa sila ng pera. Nung pa sila ni Saldico, under pa sila sa kamay ni Saldico. Ngayon si Lacson, ngayon, sila pa yung iniimbestigahan, sila pa yung hinahanapan ng mali. Ako mga idol, mga kaurig, hindi ako umabot ng college pero alam ko yung sitwasyon ngayon kung ano yung nangyayari. Naintindihan ko. Kayo pagka graduate kayo ng college, may mga degree kayo. Hindi lang kayo isang degree, 2 degree, 3 degree pa kayo. Siguro alam niyo yan kung ano ang tama at mali at naiintindihan niyo. Ngayon ang tanong ko, tama ba si Lacson o naglilihis lang siya ng
usapin tungkol sa flood control project na trilyones ang pinag-usapan dito. Inom muna tayo tubig. Di bilyon ha? Trilyon. Mula sa mga anak natin, mga kaapo-apuhan natin, apostuhod natin, apos talampakan natin, may utang pa yan. Dahil lampos na ng 18 trillion ang utang ng Pilipinas sa World Bank. World Bank. Lampas na 18 trillion. Ayaw ko lang, baka 18.3, 18.5, something. Hindi ko alam yung data. Pero lampas na. Ngayon, paano natin yung bababayaran ngayon? Kawawa naman natin mga anak, mga apo sa tuhod. Yan sinasabing apo sa tuhod, mga kaibigan, mga idol, mga kaorig. Yung anak natin, ng anak. At saka anak nila, ng anak. Yun yung apo sa tuhod. At yung apo sa tuhod natin, nanganganak yun yung tinatawag na apo sa talampakan. May utang pa rin yun. Dahil kay Bongbong Marcos Jr. Kita niya mga kaibigan, mga kaoring, mga ka-idol, anong ginagawa sa atin ng administrasyon na ito. Di bali, mahirapan yung taong bayan. Basta yung bulsa nila, pulpak mga idol, paldo-paldo sila. Pero yung taong bayan, naghihirap. Kita mo naman sa Commonwealth, ang daming tao hindi nakakasakay ngayon, naglalakad. Nilalakad nila mga idol sa Commonwealth, kung saan sila pumapasok, dito sa may SM North, sa Cubao, sa may Makati. Ayaw ko kung paano nila nasikmura yun. Siguro umaris na lang sila ng madaling araw eh. Sabagay, mayroon din namang mga namamasada. Pero iilan lang. Isa, dalawa, tatlong pirasong jeep. Tapos yung mga mga bagong minibus na wala mga idol, hindi talaga kaya. Kaya doon sa ating admin ngayon, wala akong masabi. Good luck sa inyo sa 2028. Taong bayan, kukuha ng sapat na boto para maging presidente si BP Sara. Siguro, ang estimate ko dyan, sa pagka-vice president ni BP Sara, mayroon siyang 32 million plus na boto. Baka dudubli ngayong 2028 yan. Dahil sa frustration sa administrasyon ngayon. Dudubli po yan. Baka lalampas pa. Kasi pag dublihin mo yung 32 plus na boto ni BP Sara nung 2022 election. Yung doble nasa 63 million. Paano pag lumampas pa yun? Lumampas na mga 15%. Hindi nasa yun. Rough estimate lang ito Baka umabot ng mga 85 million yung boto ni hindi Sara Duterte, ni BP Sara Duterte. Dahil sa prostitution mga mamamayan ng Pilipino, prostituted sila. Doon sa pamamalakad. Biro mo naman. Alam mo ang gira. Sabihin mo naman. Kung ikaw presidente, sabihin mo lang sa
mga OFW doon sa mga apektado sa giyera. Magtago na lang kayo dyan. Para di kayo natamaan ng mga strap nyo. Ugali ba yan ng presidente? Ugali ba yan ng admin? Sabi mo magtago. Wala. Mabuti pa yung hindi presidente. Nagpaabot pa ng pagkababahala. Kinausap niyo China. Magpadala ng aeroplano doon sa giyera para mapawilan mga OFW. Ewan ko lang, hindi fake news yun. At ito naman sa gas. Mabuti pa yung Davao. Nakakuha pa ng gas doon sa Brunei. Pero ang ating pinakamamahal na presidente si Bongbong Marcos Jr. Wala. Gusto pa niya kausapin yung Indian. Mga Indian, gusto pa niya kausapin na i-deklara daw natin dito sa Pilipinas yung India. Non-hassle daw para makadaan lang doon. Ano tingin nila sa mga Indiano? Iran yan. Sa Iran. Anong tingin nila doon? Mga ututo? Sana naman, pag dumaan sila doon, nakasakay siya doon sa barko na yun Para pag sabugin ng Iran, andun siya. Siyempre kung ako ang presidente ng Iran, ako ay yung prime minister, PI ka. Ang dami na may patay rito. Tapos makiusap ka na, dadaan ka dyan sa Strait of Hormuz. Pasabugin kita. Damay-damay na to. Ilan bang EDCA site dyan sa Pilipinas? 9 EDCA sites. Siyempre kung magkagulo ngayon, siyempre aarangkada yan, mga site na, intrasite. Halimbaga magkagulo. Kaya sa loob ko lang, sa akin lang ito, mga idol, mga kaorig, Hindi naman yung mga Iran yan. Hindi naman uto-uto yun. Lalo na presidente, matalino naman siguro yan. Siyempre, ilagay mo sa sarili mo yung pag-iisip ng Prime Minister doon. PI ka. Ang dami namin patay dito, lugmok na kami rito, idadamay kita, ilulubog kita. Baka mamaya mag-aagawan pa yung mga missile na tatama doon sa barko mong sakyan makipag-agawan pa Sa dami na ba namang bansa na pwedeng bilhan ng langis, pipilit mo pa sarili mo doon? Ano kang klaseng tao? Ano kang klaseng mag-isip? Pilit mo sarili mo doon sa naigira na nga. Dadaan ka pa ron sa Strait of Hormuz. Mayroon naman Singapore. Mayroon naman Brunei. Mayroon naman South Korea. Mayroon naman Thailand. Pwede kang kumuha ng gas doon. Para lang ba masabi na may ginagawa ka? Yan ang mga pag-iisip na hindi natin baga sa Bisaya, hindi natin matugkad. Pag-iisip, masyadong malalim. Ang hirap intindihin. Mayroon naman simpleng bagay
kayang solusyonan sa magandang paraan. Gusto pang yung mga komplikadong paraan ang gustong gawing solusyon para sabihin na mayroon lang ginawa. Ang hirap yun. Kung pagkatapos nitong admin na ito, tapos mayroon magkaroon ng presidente na ganong pang-iisip, naku po, kawawa yung mga anak natin sa mga apo natin. Okay lang yan sa atin ngayon, kaya nating dalhin dahil tayo meron na tayong karanasan. Meron na tayong alam kung paano dalhin yung mga bagay na ganyan. Mga sitwasyon. Alam na natin dalhin. Pero paano ang ating mga anak at mga kaapu-apuhan? Kung mayroong ganyan, kung ganyan pa rin pag-uugali, ang susunod na mamuno sa ating bayan, Pilipinas, paano na? Kaya mga kaibigan, mga ka-idol, mga kaurig, kung mayroong Marcos na gustong maging mamuno dito sa Pilipinas sa susunod na henerasyon, pakiusap, i-reject nyo na sila. I-kiss. Huwag iboto. Dahil kung ano yung ginawa ngayon ni Bongbong Marcos at saka ginawa ng tatay niya noon, yun din ang gagawin ng kanyang mga sumusunod sa susunod na henerasyon kung halimbawa sila pa rin ang mumuno sa bansa Pilipinas. Maraming salamat po.